Mga kapatid, what if mananalo nga itong si Sara Duterte? Tulad ng pinapakalat nila ngayon sa social media, itong picture ng mga Duterte na magiging future leaders ko, no? Halimbawa, itong si VP Sara, 2028 President. Ipalagay natin mananalo ang mga Duterte kay Sara mismo itong 2028. Liliwanag kaya ang landas ng bansang Pilipinas sa kamay ni Sara Duterte? Ano ba talagang meron kakayahan nitong si Sara Duterte para maging Pangulo? May nakitaan kayong talino, sipag at tiyaga? Yung President to be? Yung attitude ng pagiging Pangulo, nakitaan nyo kay Sara Duterte? Di nga, honest. Sige nga, anong meron siya para maging karapat-dapat na maging presidente, para maging magaling na presidente ng Pilipinas? May tinatawag kayo tayong silver lining sa mga kamay ni Sara Duterte sa kanyang talino? Ano kayo mga kapatid? Nasa kamay na ba ni Inday Sara ang pag-asa ng Pilipinas para maging first world country? Is Sara competent enough to be a president in the Republic of the Philippines? Competent? Smart? Parang hindi yung nakikita ko sa kanya eh. Violence or violente na tao. Kung ano yung kanyang galit talagang pinapakita niya sa kahit sa camera, walang cover ng kanyang bunganga, talagang vocal na vocal. Yun ba yung magiging presidente natin? Puso, nakitaan nyo ba ng malasakit? Nakitaan nyo ba ng pasensya? Nakitaan nyo ba yung humility? Wala eh. Bang mapagkumbaba ka for the sake of others? Kahit wag na sa sarili mo. Parang hindi ganun ang personalidad ni Sara. Galit kung galit, tapang kung tapang, ganti kung ganti. Yung ang pagiging vice-presidente niya parang walang kwenta na eh. Wala eh. Dapat hindi na lang siya nag-vice-presidente. Walang gamit, walang kwenta. Sara Duterte lang. Yung VP, X yan. Ano ba yung kanyang ginawa bilang vice-presidente? Wala talaga. Ano yung pwede kong isipin si Sara naging vice-presidente? Wala akong maisip na magandang nagawa as Vice President. Wala akong memory recall na talagang pwede ko siyang puriin dahil naging Vice Presidente siya. Wala eh. Kumusta naman itong dalawang kapatid na lalaki ng mga Duterte? Si Pulong na dapat, congressman ba si Pulong? Di ba dapat pag lawmaker ka, nandoon ka sa kongreso, nagre-report? Walang kwenta naman kung hindi ka nagre-report doon sa Congress. So ano yun? Nagiging congressman ka lang for the sake sa pangalan lang. Pero sa totoong gawa, walay. So salamat lang sa pangalang Duterte. Yun lang yung nagpapanalo sa'yo. Pero hindi mo kayang pumunta sa Congress. Wala kang boses. Okay ka lang magsalita kung off the camera, off the air. Pero kung harap-harapan mong kausapin yung mga kalaban mo, yung mga kapwa congressman, walang bayag. Ganon. Tapos, magiging presidente. Si Baste, duda ako sa kakayahan niyan maging leader. Not even as a mayor. Hindi nga naging SSG president siguro sa school yan eh. At itong si Kitty Duterte, gagawing leader ng bansa. Competent kaya sila sa student before? Meron kaya sila mga achievements sa school for leadership? Hindi pwedeng ipagkatiwala ng bansang Pilipinas ang pag-aasa ng bansa sa inyong mga kamay. Ang inyong kakayahan ay napaka-questionable. Walang kredibilidad. Ipinagyayabang nyo lang yung Davao City na naging ganyan ang Davao City sa mga kamay ng inyong ama. Hindi naman ganun ka-successful talaga yung Davao eh. Hindi naman siya number one, hindi naman siya best of the best sa Pilipinas. May baha din naman. May corruption din naman dyan. Siyempre, may fan base kayo. Talagang ipinaglalaban kayo ng mga supporters niyo. Alam naman eh kung bakit ganyan sila. And back to Sara Duterte sa 2028. Kayang maging presidente ni Sara Duterte? It's a no for me. Wala eh. Talagang lalamunin siya sa wisdom ni Irene Marcos kung talagang papatulan ni Irene Marcos ang presidency. Kung kaya mag-isip-isip tayo sa mga nakapanood ng video ito, please subscribe to my channel, Zay Channel, Reaction ni Junel. Maraming salamat po.